na. Ilang taon kayo naghahalaman din sa lugar na ito? Almost 10 years na. Okay. Ano-ano mga halaman na itinatanim nyo? Kamatis o, sili, talong, sitaw. Oo. Parang Almost bahay. all na itanim na lahat ng bahay ko po. Parang bahay ko ba? Ano? Kaganda ng inyong sili. Ano? Ilang taon na kayong gumagamit ng produktong ito? Almost 10 years na rin po. Dahil simula nag-umpisa, yun rin yung aking ginagamit na pinaka-organic. Maganda ho ang panang organic. Dahil kung hindi mo malalagyan ng organic, ang iba ho parang namamatay at saka hindi maganda ang bunga. Kailan po kayong nagsimulang gumamit ng produktong ito? Mga 3 to 4 years ago. And I noticed na green yung dahon niya. Tapos, pag sinubukan kong gamitan ng chemical, lumulutong yung dahon. So, mas gusto niya ang organic. Nandito po tayo ngayon sa halamanan ni Kuya Jaime Pueblo. Hari pong kagandang kanyang standing crop ay almost lagpas na po ito isang buwan. Kamatis, D-Max. Kuya, pakikwento naman sa amin, ilang taon na po kayo naghahanap? Bali na sa 15 years na po. Ano po ang inyong nagiging experience sa paggamit ng Greenland Organic Fertilizer? Maganda po, maganda yung epekto niya. Mabilis pong bumulos yung halaman. Mabilis pong bumabo. Kumpara mo doon sa wala na hindi nalagyan ng talaga nagtitigasin. Titigas Kita mo yung pagkakaiba ng nalagyan sa wala. Ako po ay isa sa gumamit ng inyong produkto na Greenland. At sa pagkasubo ko po ng inyong produkto, napakaganda po sa lupa at saka sa palay. Ito po ang epekto ng inyong Greenland. Napakaganda po ng butil ng palay. Saka verde pa ang dahon ay hinog na ang bunga. Ito po't mga 1 linggo na lang at aanihin na. Kami po ay natutong gumamit ng organic sa kadahilan ng sobrang mahal ng komersyal na abono. Kaya kami po ay naghanap ng pamamaraan upang medyo umunti ang aming gastos. Maganda po ang resulta. Ang palay po ay madaling bumulas kahit po hindi mo lagyan siya ng patungtong na 14-14. At saka po siya ay sinubukan din namin sa gulay. Ay ito po ang resulta. Ang aming pong sili ay napakahahaba ng bunga. At kahit po ito ganito kaunti, ito po ay na-harvest ng 10 kilo. Kahapon lamang po nag-harvest ako. 10 kilo po ang aming na-harvest at 1 bundle na upo. Ito po ay nandahil sa aming Greenland na organic. Ito ang aking mga Greenland organic fertilizers. Kaka-order ko lang ito last week. Gagamitin namin ito for this month para sa initial fertilization ng organic. Itong Greenland, sinimpihan namin gamitin noong mga year 2004 pa. Before this, ang ginagamit namin yung mga local na fresh manure. Dito sa Nueva Vizcaya hanggang Isabela, naghahanap kami. Kaya lang, ang dami ng kailangan namin, hindi naman kasi pare-pareho, hindi standard ang quality ng mga yon, yung mga fresh. Meron yung mga sako na may pakpak ng manok, merong hulls, at saka ang volume nila, minsan puno ang sako, minsan kakaunti, minsan basang-basa. So parang hindi namin gusto yung mga quality noon. So mabuti na lang nalaman ng anak ko yung tungkol dito sa Greenland Organic sa Batangas. Nakita naman nila na maayos yung planta, talagang 1 hektarya daw na nilagyan ng cover at nakita yung mga facilities. Tsaka ginamit namin. So nakita naman namin na magandang quality, naging maganda ang aming malusog ang aming mga halaman, naging marami yung aming harvest. Tapos sa Malabing, marami pang ibang nagsisitrus bukod sa amin. So yung mga yon, nakita na rin nila yung advantage nito. So nakikibili na rin sila. So na-introduce namin to, marami na rin citrus farmers through our cooperative, Malabing Valley Multipurpose Co-op, na gumagamit na rin dito organic fertilizer. Tapos yung mga magugulay dito sa Bilanse at saka sa Ambagyo, pati nagtatim ng luya, ito na rin ang ginagamit. Kasi ang problema kasi sa fresh, pag ginamit mo yon while decomposing, mainit.
So, nasisira ang mga root caps ng halaman and then, after sometimes, pag na-decompose, saka parang sila ma-absorb. Parang may rejuvenation pa yung roots. Ito, kasi processed, readily available sa halaman. Pag nilagay mo, wala nang decomposition kasi process na ito. So, advantage din ng mga nagtatanim ng mga gulay, yung pag linagay nila yan, lalagyan na nila yung mulch, magtatanim na sila, okay na. Kayong magluluya, ang problema nila noon, nabubulok daw yung mga luya. Nung ito na ang ginamit nila, hindi na nabubulok ang kanilang luya. Before, problema mo ang pH Ang citrus kasi, dapat ang pH niya 6 to 7. Pero there was a time na problema namin yung pH, nagiging siyang 4.4 hanggang 5. Pagka kasi gumamit ka nito, soil conditioner din ito At saka isa pang maganda rito, yung porosity ng soil. Kailangan kasi hindi siya ano ba yun? Compact. Yung parang nako-compact. Yes. Kasi ito, pinagbabahay ng bulate. Kasi di ba kasi ipot ng manok. So yung mga bulate, dahil bore into the soil, meron aeration. Yes. Kasi, tsaka yung pH, nako-correct niya. It's more on soil conditioner. Dugay na ko gagamit og organic fertilizer 15 ka tuig na. Og ang ako nakita pinakanindot og kalidad nga organic fertilizer mo ang Greenland no. Sud sa napulo ka tuig nako nagamit sa Greenland organic fertilizer. Ang kabaghuan sa pagpanguma karon kinahanglan gid siya og tabang sa bag-usad nga pamaagi o teknolohiya sa pagpanguma aron makaharvest ta og dako, makaginansya ta isip mga mag-uuma. Ang mga mais tungod kay na-over na o gamit nato sa mga inorganic fertilizer, dependent kayo siya kung unsay mga nutrina nga naa sa yuta. Busa aron nga mahulipan nato ang kakulangon sa yuta, kinahanglan magamit kita og organic fertilizer no. Labi na jud ang Greenland nga gihimo siya sa pure nga iti no. Sa paggamit og organic fertilizer, aya pa nimo makita nga maparehas ilani ang tubo sa mais. Kay kung daot na ang imong yuta, bisag unsaon nimo abono, gamitan nimo inorganic fertilizer, dili gyud nimo makita ang gwapo nga produkto. Labi na gyud ang abot no, nga dili gyud nato makuha ang maximum nga abot sa pagtanom og mais. Busa kinahanglan dito magamit og organic fertilizer, labi na gyud sa Greenland organic nga diin pure gyud siya nga iti nga gihimo, giprocess siya aron mahimo siya nga tinuod gyud nga abono no, abono nga gikinahanglan sa atong mga tanom.